Magtutulungan daw ang mga bansang kabilang sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN para sa supply ng mga produktong petrolyo. Inaalam na ng ating Department of Foreign Affairs kung alin sa ASEAN countries ang may reserba nito at maaaring makatulong sa Pilipinas. Laging una ka sa balita ni JP Soriano, exclusive. Sa gitna na nagpapatuloy na digmaan ng Iran, Israel at Amerika sa Middle East, na nagpapasipa sa record high na presyo ng produktong petrolyo sa Pilipinas. Sa aking one-on-one interview, kinumpirma ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro na magtutulungan ngayon ang mga bansang kabilang sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa supply ng produktong petrolyo na bahagi ng energy sharing mechanism. Can you tell us more about that, Deputy Secretary? How will that exactly support yung oil and gas demands ng mga members states? May mekanismo na whereby pag bumaba ng 10% yung stockpile ng isang bayan sa ASEAN, any ASEAN member state, then magti-trigger yung emergency measures. Actually, ginagawa naman to ng ating Department of Energy. Inaalam na raw ng Pilipinas sa mga bansang kabilang sa ASEAN na may mayamang reserba ng petrolyo na maaaring makatulong sa Pilipinas. Hindi pa tinukoy ang mga bansang ito, pero Brunei at Malaysia ang kilalang may mayamang oil and gas reserve na miyembro ng ASEAN. May ginagawa kaming listahan kung sino yung mga bayan na pwede nating hingan ng tulong para sa dagdagan itong ating emergency measures or stocks sa ating petrolyo na pangangailangan. Meron tayong countries na ina-identify. And ang mga ambassadors natin are tasked to get more information. Bukod sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, ang isa pa sa pinaka-naapektuhan ng nagpapatuloy na sigalot sa Middle East ay ang mga OFW. Nananatili pa rin sa Crisis Alert Level 2 ang Iran at Israel. Ibig sabihin, voluntaryo pa rin ang repatriation o pagpapauwi sa mga Pilipinong nasa Israel at Iran. Ng kaisipan namin ngayon kung saan ang mga pwede silang lumabas, ang mga ruta na tinatawag, kagaya ng Iran. Meron tayong 800 Pilipino doon. Karamihan sa kanila married sa mga Iranians. Ang labas nila is to Turkey. So, meron ding mga ganyan mga ruta na iniisip ng ating mga foreign service posts para hindi sila to take care of their safety. Sa aming panayam, saglit kaming lumihi sa isyu ng China at West Philippine Sea. Ito ay matapos i-publish ng Chinese Embassy sa Pilipinas ang isa umanong sulat mula sa isang Filipino diplomat noong 1990s kung saan isinaad daw ng naturang Pilipinong opisyal doon na hindi saklaw ng sovereignty rights ng Pilipinas ang Scarborough Shoal. Tugon dito ni Lazaro. I will totally reject that. Sino naman yung diplomat na yan to say that it's issues such as this, umaakit yan hanggang sa taas, hanggang sa Pangulo yan. So a diplomat cannot just make a statement like that. And just to reiterate, para lang sa kaalaman ng nanonood, ang Scarborough Shoal ay atin. It's part of territory. It's part of our territory. Exactly. And we have our sovereign rights over there. Yun naman nailagay na yan sa arbitral na nasabi niya sa Arbitral Award of 2016. Sa kabila nito, umaasa siyang magpapatuloy ang mga mekanismo para mapag-usapan ng Pilipinas at China ang mga issue sa West Philippine Sea. Kabilang na raw dito ang Bilateral Consultation Mechanism o BCM na inaasahang magaganap sa Beijing, China. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.